Hindi mo pwedeng suwayin ang utos namin sa'yo, Ivory. Ikakasal ka kay Noah de la Serna sa ayaw at sa gusto mo. Umagang-umagay nagtatalo ang mag-amang Hermosa. Ni walang nais na magpatalo sa kanilang dalawa. Kahit pa sa harap nila'y naroroon ang grasya. Hindi niyo po ba yan pwedeng pag-usapan nang wala tayo sa harap ng pagkain? Mahinahong awat ni Savannah sa ama't nakatatandang kapatid. Matalim na naibaling ni Ivory ang tingin sa kanya, kasunod ng mapakla nitong pagtawa. Ang daling sabihin. Palibhasa hindi ikaw ang gustong ipakasal sa lalaking ni sa panaginip, hindi mo kailanman nakita. Naibaba na lamang ng dalaga ang tingin. Siya man kasi ay tutol sa nais ng papa nila na ikasal ang ate niya sa lalaking hindi naman ito gusto. That's enough! Nasa harap lang natin ng pagkain. Igalang yun naman ang grasyang ipinagkaloob sa atin. Hindi naman na kinaya pang tingnan ni Leonora ang pagtatalo ng mag-aama niya, kaya't pati siya'y umawat na rin. Hindi kita pinalaking bastos, Ivory. Mahinahong baling ni Leonora sa panganay na anak. Lahat ng hinihiling mo sa amin ng papa mo nakukuha mo. Marapat lang na sundin mo naman kami ngayon. Huwag ka na lamang sumuway dahil para rin naman to sa ikakabuti mo. Makapangyarihan ng mga de la Serna. Kaya kang gawing reyna ng mapapangasawa mo. Kaya't huwag ka nang umangal pa at sundin mo na lang ang gusto naming mangyari sa'yo. No! Hindi ko gustong makasal sa taong hindi ko mahal. Mama, 3 taon na kaming magkasintahan ni Leandro. At nagpaplano na rin kaming magpakasal sa susunod na taon. Kaya hindi pwede yung gusto niyo mangyari ni Papa. Nariyan naman si Savannah eh. Bakit hindi na lamang siyang ipakasal ninyo? Sa Noah de la Serna na yon. Tutal naman eh, dalaga siya. At wala pang nagiging nobyo. Huwag na po ako. Pakiusap lang. Halos maglumuhod na si Ivory sa pagmamakaawa. Ngunit iling lang nakuha nitong sagot mula sa mga magulang. Kasunduan na nga ng 2 pamilya na pag-isahin ng panganay ng mga de la Serna at ng Hermosa. Kaya't hindi maaari ang gusto mong mangyari. Iyon ang bayad natin sa pagtulong ng mga de la Serna sa atin na makaahon sa pagkakalubog. Ang marangyang buhay natin na ito ay utang natin sa kanila. Kaya't wala tayong karapatang tumanggi sa kasunduan. Huwag mo nang gawing komplikado pang lahat, Ivory anak. Hiwalayan mo ang Leandro na yan at pakasalan mo si Noah. Sa ganoong paraan lamang tayo makakabayad ng malaki sa mga taong tumulong sa atin. Matigas na sabi ni Ginoong Hermosa. Gusto pa rin sanang tumutong ni Ivory pero pinigilan na ito ni Savannah. Mahigpit na hinawakan ng dalagang kamay ng nakatatandang kapatid at marahang umiling dito. Tama na ate, hindi ka nila pakikinggan. Halos pabulong niyang sabi sa kapatid. Naluha na lang ito kasunod ng pagbaba nito ng tingin. Hindi na rin ito magawang ubusin pa ang pagkain. Nahahabag na lamang itong hinagod ni Havana sa likod upang ipadama dito ang simpatya niya. Tahimik na nilisan ng pamilyang Hermosa ang hapag at nagkanya-kanya ng pagpasok sa kanilang mga silid. Tulungan mo ko, Savannah. Ayokong saktan si Leandro eh. Nagsusumamong sambit ni Ivory nang puntahan ni Savannah sa kwarto ito. Gustuhin ko mang tulungan kayo, wala rin naman ako magagawa. Alam natin pareho na si Papa lang ang nasusunod at wala tayong karapatang sumuway. Lalo't nasa poder niya pa rin tayo. Sundin mo na lamang ang gusto nila ate. Hindi niya magawang salubungin ang nanunubig na mga mata ng nakatatandang kapatid. Hindi man kasi sila kung minsan magkasundo, ay hindi niya naman kayang makita ito ng ganito. Hindi pwede. Buntis ako, Savannah. At sa Leandrong ama ng dinadala ko. Tuluyan na itong humagulgol. Puno ng awa namang niyakap ni Savannah ang kanyang ate at inalalayan tong maupo sa gilid ng kanyang kama. Anong gagawin natin? Wala akong maiisip na paraan ate. Hindi ko nga kilalang Noah na yun. May plano ako. Anito? Anong plano? Kunot ang noon niyang tanong. Lalayo na kami ni Leandro. Desididong sambit ni Ivory. Ano? Ate, hindi mo pwedeng gawin yan. Itatakwil ka nila Papa at tatanggalan ng mana.
Paano mong masusuportahan ng pamangkin ko gayong isa lamang na construction worker ang nobyo mo? Hindi na naituloy pa ni Savannah mga nais pa niyang sabihin nang malakas siyang sinampal ni Ivory. Wala kang karapatang insultuhin ang ama ng dinadala ko. Galit nitong singhal sa kanya. Nasapo niya na lamang ang nasaktang pisngi. Hindi ko naman intensyong saktan ka at lalong hindi ko rin intensyong insultuhin siya. Kayo lamang naman ang iniisip ko eh. Pasensya na, wag mo sanang ikagalit ang concern ko sa'yo. Hindi ka sanay sa hirap at alam natin parehas yan. Ayoko lang namang mahirapan ka. Pilit niyang pagpapaunawa rito. Marahas na lamang itong napabugan ng hangin, kasunod ng pag-abot nito sa palad niya. I'm sorry, nabigla lang ako. Naiintindihan naman kita kaya't ayos lang. Itutuloy mo pa rin bang plano mo? Tanong niya kapag kuwan. Oo, at walang sino man ang pwedeng pumigil sa akin. O sige, pero bago mo gawin yan, i-withdraw mo na muna lahat ng savings mo. Isama mo na rin yung savings ko dahil mas higit mong kailangan yan ngayon. No, hindi ko matatanggap ang alok mo. Sa iyong perang yun, pinaghirapan mo yun kaya't wala akong karapatang gastusin yun. Ate, para naman sa pamangkin ko yun. Sige na, please, tanggapin mo na. Fine, pero babayaran kita. I promise. Anito, ngiti lamang naging tugon ni Savannah dahil hindi naman siya nananalo sa ate niya. Matapos ang masinsinan nilang pag-uusap, nagpahinga na rin si Savannah. Binigay niya na rin ang ATM niya sa kapatid pati na ang password noon. Nasaan ang ate mo? Alam kong may alam ka sa biglaan niyang pagkawala. Halos ikalaglag ng puso ni Savannah ang biglaang pagpasok ng kanyang ama sa sarili niyang silid. Abala kasi siya sa paggawa ng mga lesson plan, kaya't hindi niya agad napansin ang biglang pagpasok ng kanyang papa. Papa, hindi ko po alam. Itiniklop niya na muna ang laptop at saka hinarap ang amang nagngingit-ngit sa galit. Huwag kang nagsisinungaling sa akin, Savannah, ha? Umawing ka na! Galit na lumapit si Henry sa anak at mariing piniga ang magkabilaan nitong balikat. Napahiya kasi ito kanina sa harap ng mag-amang de la Serna. Wala kasing Ivory ang nagpakita. Hindi na rin makontak ni Henry ang panganay na anak. Papa, wala po talaga akong alam. Wala namang sinasabi sa akin si ate. Mangiyak-ngiyak na ang dalaga sa pagkakapiga ng ama niya sa kanya. Natatakot rin siya dito. Rinig sa buong bahay ang galit na boses ng Ginoo. Kaya't maging ang mga katulong ay natatakot na rin. Henry! Ano bang ginagawa mo sa anak natin? Natatarantang lumapit si Leonora sa asawa at agad na inilayo ang bunsong anak rito. Kauuwi lang nito nang marinig ang malakas na boses ng asawa na nagmumula sa silid ng bunso nilang anak. Ano bang nangyayari sa'yo? Palatak nito. Ayos ka lang ba, iha? Habag nitong hinaplos ang mukha ng anak at galit na tiningnan ng asawa. Nakipagtana ng anak mo sa isang mahirap na lalaki. Hindi siya sumipot sa restaurant kung saan-saan sila magkikita ng mapapangasawa niya. Napahiya ako ng husto. Sapat na bang rason yon para saktan mo ang anak natin, ha Henry? Alam kong kasabot ng panganay mo yung bunso mo sa paglayo at pagsama sa hampas lupang lalaking yon. Hindi pa rin talaga humuhupa ang galit ni Henry. Ayaw nitong magpaawat. Wala siyang alam. Hindi sa atin magsisinungaling si Savannah. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nalaman-laman ko lang na may kinalaman niyang anak mo, itatakwil ko yan. Henry! Awat ni Leonora dito. Naiyak na lang lalo si Savannah habang ang galit na si Henry, mas pinili na lang na umalis. Pasensya ka na sa naging asal ng papa mo, iha. Pag-aalo nito. Bakit kasi hindi na lang ni Papa hayaang sumaya si ate? Bakit ba ang tigas-tigas ang puso niya sa amin? Palagi na lang siyang nasusunod. Hindi niya nga kami pinakikinggan eh. Siya lang palagi ang tama. Umiiyak niyang sabi. Intindihin na lamang natin ang papa mo. Gusto lang naman niyang mapabuti kayo. Sadyang mali lang ang estilo ng pagiging magulang niya sa inyo. Kung minsan ngunit, mahal niya kayo. Mahigpit siyang niyakap ng ina't hinagod-hagod sa likod. Gusto niya ang paniwalaan ng sinasabi ng babaeng magulang. Pero nahihirapan siyang paniwalaan yon. Hindi niya kasi makita at lalong hindi niya madama.
Kapag nasa bahay kasing kanilang papa, palagi itong galit. Ni ayaw sa kanilang makipag-usap. Ayaw pakinggan ng mga reklamo at hinaing nila sa buhay. Kahit nga sa family day sa eskwelahan, ay hindi man lang ito sumisipot. Palaging ang ina nilang nakakasama nila sa kahit na ano pang activity sa eskwelahan nila noong mga bata pa sila. Kahit noong graduate sila ng college, ay wala rin ito. Hindi nila naramdamang proud sa kanilang ama kahit marami na silang napatunayan. Lalo na siya na bukod sa pagiging guro, ay may ilan din siyang negosyo na pinatatakbo. Magmula nang tumuntong siyang high school ay hindi na siya umasa sa pera ng magulang. Pinagsabay niya ang pagiging scholar at pagiging working student. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Savannah. Tahimik na lang siyang umiyak sa bisig ng ina. Ni hindi niya namalayang nakatulugan niya na pala ang pag-iyak. Nagising na lang siyang wala na sa tabi niya ang kanyang mama. Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon, ate. Huwag ka sanang pababayaan ni Kuya Leandro. Naway itrato kanya ng tama. Huwag mo na sanang maranasan ang mga nararanasan ni mama sa ama natin. Bulong niya sa hangin bago naghanda sa pagpasok sa eskwelahan kung saan siya nagtuturo. Good morning, Ma'am Hermosa. Matamis ang pagkakangiti ng isang guro kay Savannah nang batiin siya nito. Good morning. Bati niya rin sa kapwa niyang guro at tipid na gumanti ng ngiti rito. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa Class A kung saan siya unang magle-lecture nang makasalubong niya ito. Sumabay na rin ito sa kanya dahil magkatabi lang naman ang classrooms na pagle-lecturean nilang dalawa. Free ka ba mamayang hapon? Birthday ko kasi. Inimbitahan ko na ang mga co-teachers natin at pumayag naman na sila. Ikaw na lang ang hindi ko pa naiimbitahan. Nahihiya pa nitong sabi. Naku, pasensya ka na. May napangakuan na kasi ako ng oras ko. Magtatampo sa akin si Abby kapag hindi ko siya sinamahan sa pupuntahan namin mamaya. Happy birthday na lang, Sir Lucero. Anya. Ang totoo wala naman talaga silang usapan ng kaibigang si Abby. Sadyang ayaw niya lang makidalo sa kaarawan ng lalaki dahil tiyak namang bibiruin na naman sila ng mga co-teachers nila. Hindi naman kasi siya manhead para hindi mahalata ang pagkagusto sa kanya ni Lucero. May nakapagsabi pa nga sa kanya na matindi ang tama sa kanya ng lalaki, pero binabaliwala niya lang. Prangka niya ring sinabi rito na hindi pa siya handang makipagrelasyon. Hindi kasi talaga siyang tipo ng babae na nagbibigay ng pag-asa kapag ayaw niya talaga sa isang tao. Ganun ba? Sayang naman. Pero sige, next time na lang siguro. Nakamot na lamang nito ang batok. Nasa harap na rin ito ang room kaya't nagpaalam na rin to sa kanya. Ang haba naman talaga ng buhok ng isa dyan. Birong parinig ni Abby na kanina pa palang naghihintay sa kanya. Nauna pa itong pumasok sa classroom nila. Oh, asan ang mga estudyante ko? Taka niyang tanong nang wala siyang maabutang estudyante. Ni isa. Girl, puyat ka ba? Nasa baba sila, nakikinig sa mga pangaral ng principal kasi nga po Monday ngayon. Bulalas nito. Nasapo niya na lang ang noo. Abala kasi ang pag-iisip niya sa nangyari kagabi. Kaya't nawala nga pala sa isip niya ang daily routine sa eskwelahan nila kapag araw ng Lunes. Okay ka lang ba? Mukhang pasan mong mundo sa itim niyang eyebags mo. Itinuro pa nito ang ilalim ng mga mata niya. May nangyari kasi kagabi, family matters, alam mo na. Anya. Pero wala na yun, huwag na nating pag-usapan. Wala siyang planong ikwento ang drama ng pamilya nila sa kaibigan niyang OA palagi kung makapag-react. Mag-bar na lang tayo mamaya, may bagong bukas sa Makati. Dayuhin natin, maraming gwapong businessman daw ang dumadayo ron Malay mo, doon natin mahanap ang dawan natin. Anito with hand gestures pa. Gaga, may pasok tayo bukas. Agad niyang putol sa kagustuhan nitong maglakwatsa. KJ mo kahit kailan talaga. Ikakasira ba ng paaralan natin kung absent tayo ng isang araw? Tsaka hello, holiday po bukas. Palatak nito at namewang pa. Mukhang hindi simple ang family matters na sinasabi mo. Anito kasunod ng pagtapik nito sa kanya papasok ng classroom. Pwede ka naman kasing magkwento sa akin, hindi naman kita i-judge. Dagdag pa nito nang makaupo na sila. Ano ba kasi talagang nangyari? Pilit nitong pagpapaamin sa kanya.
Pumunta na lang muna siguro tayo dun sa bar na sinasabi mo. Lasingin mo na lang muna ako siguro dun. At baka doon ko maikwento sa'yo kung gaano kadrama ang pamilya namin. Palatak niya. Lumawak tuloy ang ngiti sa labi ni Abby habang siya'y naiiling na lang. Sabay na tayong umuwi mamaya. Sa bahay ka na rin namin tumuloy nang hindi ka na makawala. Baka kasi umayaw ka na naman kapag nakauwi ka na sa inyo. At nga pala, may ilang dress akong nabili kahapon sa isang sikat na boutique. And guess what? Ang gaganda nila. May isa doon na sure kong babagay sa porselana mong kutis. Lilitaw doon ang alindog mo, girl! Excited nitong sabi. Baka naman revealing na naman yan. Anya, nadala na siya sa kaibigan. Minsan na kasi siya nitong pinilit na magsuot ng dress na galing sa closet nito at talagang pinagsisihan niya ang araw na pumayag siyang suotin ng dress na pinili nito para sa kanya. Dahil halos lahat ng mata ng mga kalalakihang naroroon sa dinaluhang party ay nakatuon sa kanya. Marami tuloy ang babaeng nagalit at panay ang parinig sa kanya. Anong gusto mo mag-ala Maria Clara? Gurang yarn? Tikwas ang kilay na bulalas nito. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang talaga ng atensyon. Anya. O di itago mo yung beautiful face mo. Palatak nito na nagpangiwi naman sa kanya. Malamax Collins ang ganda mo tapos pang Miss World pang height mo. Kaya't natural lang na humakot ka ng atensyon, no? Chin up lang dapat lagi. Huwag mo intindihin yung mga bullprag na inggit sa ganda mo. Huyo dapat sila lagi sa'yo. Naintindihan mo? Isinabit nito ang ilang hibla ng buhok niya sa tenga niya bago kunin ang cellphone nito sa bulsa. Oh, Pak! Ang pretty ng kaibigan ko! Tuwang-tuwa nitong puri sa kanya nang walang paalam siyang pinicturan. Natawa naman siya dahil kahit paano, nabawasan ang bigat sa dibdib niya dahil sa matabil na dila ng kaibigan. Tinapos lang muna nila ang working hours bago nila tahakin ang daan patungo sa bahay ni Abby. Kumain lang muna sila ng hapunan bago ayusin ang sarili at tuluyan ang pumunta sa isang sikat na bar sa Makati. Abby, hindi ba talaga nakakaasiwa tong suot ko? Ang iksi naman masyado. Hindi ko nang magawang gumalaw ng todo. Ilang na ilang si Savannah sa fit na red dress na suot niya. Panay siyang hila yun pababa. At sa tingkad ng kulay nun, talagang nakahakot siya ng atensyon. All eyes on her kumbaga. Pagpasok pa lang nila sa maingay na lugar na yon. Nope, para kang ang girl on fire sa suot mo eh. Ang galing ko naman kasing pumili ng damit na babagay talaga sa'yo. Proud nitong sabi bago siya hilahin patungo sa counter ng bar. Isipin mo na isa kang ibon na nakawala sa hawla. Enjoyin mo ng hustong gabing to. Pinagbangga ni Abby ang mga baso nila ni Savannah nang tuluyan sa kanilang ibigay ang in-order nilang alak. Cheers! Nasabi na lang ni Savannah bago inisang lagok ang laman ng baso niya. Wow! Hindi halatang hindi manginginom ah! Natatawa na lang na puna sa kanya ni Abby. Nakakarami na kasi siya habang ito'y bilang pa lang ang naiinom. Alak pa! Sigaw ni Savannah sa waiter. Kuya, pagbigyan mo to't mukhang problemado. Birong dugtong ni Abby. O sige, inom hanggat may atay. Dagdag pa ni Abby. Hindi ni Savannah alintana ang pares sa mga matang kanina pa siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Bakit hindi mo lapitan? Bulong kay Noah ng kaibigan na siyang pumilit sa kanya na dalawin ang bar na ito na palaging ipinagmamayabang sa kanya, hindi pa man siya umuwi ng Pinas. Lagpas pa siya sa standards mo. Plus, more attractive kesa sa tumakas mong fiancé. Dagdag nito na nagpakunot sa noo ni Noah. Get away from me. You're like a demon whispering temptations. Inis niyang sabi. Grabe naman, ang sakit naman makakumpara nito. Ikaw na nga itong tinutulungang mag-enjoy ngayong gabi. Ngiwi nitong giit. I'm not like you who takes home whoever catches their eye just to try them out. Bagot lang na tugon ni Noah. Kunwari nasaktan at nagdamdam naman si Gio. Pero hindi na ito pinansin ni Noah. Itinuon niya lang ang tingin sa babaeng ngayon ay lasing na sumasayaw sa gitna ng dance floor. Damn! Agad siyang napatayon ng may isang lalaki ang mapangahas na humaplos sa makinis na binti ng babaeng. Kanina pang binabantayan ng mga mata niya. Oh, Noah! Saan pupunta?
Nagulat na lang si Gio nang lumapit siya sa nagkukumpulang tao at walang kaano-anong hinaklit sa braso ang isang lalaki. Pagkatapos ay wala itong awang pinagsusuntok sa mukha. Anak ng, pare baka mapatay mo! Agad nang umawat si Gio dahil halos basagin na ni Noah ang mukha ng lalaking lasing. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na magsuot ka ng ganyang kaiksing damit? Galit na baling ni Noah kay Savannah na gulat sa mga nasaksihan. Si Miss Beautiful palang dahilan eh. Napapatango na lang nasambit ni Gio bago nito utusan ng mga tauhang alisin ang lalaking binugbog ni Noah na ngayon ay wala ng malay. Pinakalma na rin nito ang mga tao sa loob ng bar. Bakit ba naninigaw ka? Dala ng takot ay nauutal ang dalaga ng balingan ng lalaking tumulong sa kanya. Paanong hindi? Anong gusto mo? Aluin kita dahil nabastos ka? Bakit kasalanan ko ba na may mga taong malisyosong utak? Hindi ko naman kasalanan yun ah. Gusto ko lang namang makalimot kaya ako nandirito. Tuluyan ang bumuhos ang luha sa mga mata ni Savannah, habang si Noah naman ay hindi na magawang umimik. Pinagmasdan lang siya nito hanggang sa namalayan niya na lang na nasa bisig na siya ng hindi kilalang lalaki. Let's get out of here. Bruskong sambit ni Noah tsaka inakay na palabas ang dalaga. Sandali, yung kaibigan ko. Agad na huminto si Savannah sa akmang pagpasok sa magarang sasakyan nang maalalang nasa loob pa pala ang kaibigan. Si Gio na bahala sa kanya. Sige na, pumasok ka na. Mahinahong sambit ni Noah. Parang maamong tupa namang sumunod ang dalaga sa sinabi niya at walang reklamong nagpatangay sa kanya. Hanggang sa marating nila ang private island kung saan siya naglalagi sa tuwing kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Sino yung kasama mo, iho? Agad silang sinalubong ni Mang Pedring na siyang caretaker ng isla, pati na ng glass mansion ni Noah. Wala namang naisagot si Noah dahil hindi niya naman alam ang pangalan ng babaeng mahimbing ang pagkakatulog sa bisig niya. Hindi na siya nag-abala pang gisingin ito. Noah, iho! Untag sa kanya ni Mang Pedring. Nobya ko ho, Mang Pedring. Wala na siyang ibang maisip na rason kung bakit siya nagdala ng babae sa pagmamay-ari nilang isla kaya't iyon na lang ang sinabi niya rito. Masaya namang ngumiti ang matandang lalaki. Tinapig din siya nito sa braso. Mag-uutos na ba ako sa anak ko na mamili ng mga kailangan sa kusina? Tanong nito kapag guwan. Oho, tipid lang na tugon ni Noah. Tumango naman si Mang Pedring. Maiwan ko na ho muna kayo. Paalam niya bago dalhin ng dalaga sa magiging silid nito. Anong gagawin ko sa'yo ngayon? Tanong niya sa dalaga. Naihiga niya na ito sa kama at ngayon matamat itong pinagmamasdan. Naging isipin patuloy kita. Nasapo niya na lang ang noo bago lagyan ng kumot ang dalaga. Handa na rin sana siyang iwan to sa kwarto nang pigilan siya nito sa braso. Saan mo ko dinala? Agad nitong tanong nang magmulat ng mga mata. Sa isla, kung saan ka titira ng 1 taon. Kaswal niyang tugon na nagpakunot sa noon nito. Sira ba yung ulo mo? Hindi pwede. Ibalik mo ako sa amin kung hindi kakasuhan kita ng kidnapping. Banta nito na ikinangisi naman niya. Kidnapping? Ano ka bata? Ipapaalala ko lang sa'yo at baka nakalimot ka na. Kusa kang sumama sa akin dito. Anya, pinitik niya pang noon ng dalaga na agad naman itong nasapo. Aray! Buwisit ka! Matalim siya nitong tiningnan ngunit pinagkibit balikat niya lamang ito. By the way, you're welcome. Magpahinga ka pa at mukhang malakas ang tama ng hangover sa'yo. Igagawa na muna kita ng soup para may malalaman ka dyan sa tiyan mo. Mamaya pa kasi yung dating ng mga pinabili ko kaya magsopas ka na muna. Kasi yun lang ang available sa kusina ko. Masungit niyang sabi. Hindi naman ako gutom. Tsaka wag mo na nga akong gawan. Ayokong magkaroon palalo ng utang na loob sa'yo. Ibalik mo na lang ako sa amin. Takles ang ani ni Savannah. Umismid na lamang si Noah nang malakas na tumunog ang tiyan niya. Yan bang hindi gutom? Naiiling na lang ang binata habang ang dalaga, pagkagat ng ibabang labi ang nagawa. I'll be right back, okay? Huwag kang makulit dito. Kung hindi, itatapong kita sa dagat at gagawing pagkain ng mga pating. Ani Noah. Tss, bata lang matatakot sa ganyan. Saad naman ng dalaga. Fine, basta't dito ka lang. Tinuloy na ni Noah ang pag-alis at dumiretso na ng kusina
para gawaan ng sopas ng dalagang hanggang ngayon, hindi niya pa rin natatanong kung anong pangalan. Mabuti na rin siguro na nangyari to. Bulong ni Savannah sa hangin. Tinanaw niya mula sa bintana ang tahimik na dagat. Ngayon lang naging payapa ang buong araw niya. Tila ba wala siyang dinadala sa dibdib nang dalhin siya ng binata sa isla. Naistorbo lang ang pagmumuni-muni niya nang tumunog ang cellphone niya na nasa loob ng kanyang bag. Ayaw niya sanang alamin kung sinong tumatawag kaso baka ang mama niya yon na nag-aalala na sa kanya. Kaya't minabuti niya na lang na kunin ang cellphone at tanggapin ang tawag ng kung sino man. Abby, bungad niya sa kaibigang siya palang tumatawag sa kanya kanina pa. Bruha ka, alalang-alala na ako sa'yo. Bigla ka nalang nawala kagabi. Kung saan na kita hinanap nasan ka ba? Nailayo niya na lang ang cellphone sa lakas ng boses ni Abby. Lecheng lalaki na yon. Nahilot niya na lang ang sentido. Buong akala niya pa naman ay ito nang bahala kaso lumalabas na walang kaalam-alam si Abby sa biglaan itong pagkuha sa kanya sa bar na pinuntahan nila kagabi. Pasensya ka na kung pinag-alala kita ha. Hindi ko pa kasi alam kung nasan ako ngayon pero sure naman ako na nasa mabuti akong kalagayan. Dito na lang muna ako hanggat hindi pa rin humuhupa ang galit sa akin ni Papa. Ikaw na lang munang bahala sa 1-month leave ko. Gagantihan na lang kita kapag nakabalik na ako ng Maynila. Ano? Sino kasama mo, Aper? Kaibigan? Hindi pa siya sigurado sa naging sagot. Rinig niya ang pagbuntong hininga ni Abby mula sa kabilang linya. Batid niyang nag-aalala lang naman ito sa kanya kaya't ganito ito kung makapag-react. Para na silang magkapatid. Kung tutuusin ay mas close pa sila ni Abby kesa sa kanila ng ate niya na hindi pa muli pang kumukontak sa kanya matapos nitong sumama sa nobyo. Hay, hindi ko magawang mapanatag sa kung anumang plano mo pero sige, susuportahan pa rin kita. Basta't kapag may kailangan ka or may problema tawagan mo ko agad ha. At ora mismo pupunta ako para damayan ka. Anito, napangiti naman siya. Ang sarap lang talaga na magkaroon ng ganitong klaseng kaibigan. Yung tipong tatalakan ka pero concerned pa rin sa'yo. Salamat Abby Tatawag-tawag na lang ako kapag alam kong bakante ang oras mo. O sige na, magpapaalam na rin ako. Dahil kanina pang nagrereklamo itong tiyan ko. Babay na, ingat sila sa'yo. Anya. Sira, sige na, babay na rin Mag-iingat ka dyan, huwag kang tatanga-tanga. Seryoso pang pagkakabili nito pero tunog panlalait. Tuluyan niya nang ibinaba ang linya. Nag-iwan na lang din siya ng mensahe para sa ina nang hindi naman ito mag-alala sa kanya. Pagkatapos niya magpadala ng mensahe sa babaeng magulang, ay in-off niya na ang cellphone. Ayaw niya na muna kasing may kukontak pa sa kanya. Tinago niya na rin ang cellphone sa bag at agad na naghanap ng damit sa cabinet na naroroon. Pagkatapos ay naligo na siya at minabuti na ring lumabas matapos linisan ang sarili. May maitutulong ba ako? Agad na naibaling ni Noah ang tingin sa babaeng nagsalita. Batid niya na nailang ito sa uri ng tingin ibinibigyan niya rito. Matapos niya itong hagurin ng tingin. Suot kasi nito ang long sleeve niyang puti pati na ang itim niyang boxers. Tumulo pa ang tubig na nagmumula sa hanggang bewang nitong buhok. Nakakadarang itong pagmasdan. Kung katulad lang siguro siya ng mga manyak na lalaki, ay kagabi niya pa itong pinakailaman. Pasensya na kung nakialam ako sa gamit mo Hinging paumanhin ng dalaga, ni hindi nito magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. It's fine. Mamayang hapon mamimili tayo ng mga magagamit mo habang nandito ka pa sa isla. Masungit nitong sabi tsaka ibinalik ang atensyon sa nilulutong sopas. Paluto na ito, maupo ka na dyan. Anya, agad naman siyang sinunod ng dalaga. Naiilang na lang siya nang abutan niya ito ng isang mangkok ng sopas. Napasok kasi ang dila nito nang agad na isinubo ang sinandok na sopas. Ni hindi man lang nag-abalang hipan yon. Gayong alam naman itong kakahain niya lang noon. Hihipan muna kasi yan bago isinusubo. Pagsusungit pa rin niya sa dalaga. Sorry naman, gutom Nahihiya pa nitong sabi. Tss, sungit? Rinig niyang sabi nito. That's because you're stupid. Giit niya. Aray naman, nakalimutan lang tangan agad. Tapong ko sa'yo tong sopas mo Piko nitong singhal. Go on. Basta kapag ginawa mo yan, handa ka sa magiging kabayaran ng ginawa mo.
May pagbabanta niyang tugon. Sumimangot lang ito at hindi na lang nag-abala pang kausapin siya. Ano nga palang pangalan mo? Kagabi pa tayong magkasama pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapakilala. Noah. Noah de la Serna. Putol niya rito na ikinabilog ng mga mata nito. Anong reaksyon yan? Nagmukha kang kwago. Magkasalubong ang mga kilay niyang ani rito. Kinampay niya rin ang kamay sa mukha nito dahil natulala na ito habang nakatingin sa kanya. Hey, you okay? Minabuti na niyang pitikin ito sa noo. Aray! Nasapo naman ito agad ang noong nasaktan. Kailangan talagang mamitik? Singhal nitong sabi. Muntanga ka na kasi dyan. Napahalukip-kip niya namang sabi. Ay, ikaw lang ang naka-encounter ko na lalaking nananakit ng pisikal. Anito kapag kuwan. At ikaw lang din ang muntangang babae na na-encounter ko. Ganti naman niya. Gusto niyang sampalin ng sarili ng matauhan dahil nagiging madaldal siya kapag kaharap ito. Panay din ang pananagalog niya kapag sasagot rito. Parang hindi siyang masungit at matapang na Noah. May babae ba na dapat ay ikakasal sa'yo kaso biglang naglaho na parang bula? Naging seryoso na ito ngayon. Hindi niya alam kung bakit parang kilala siya nito dahil masyadong personal na tanong na lumabas sa bibig nito ngayon. Wala. Sagot niya na ikinakunot ng noo lalo nito. Papaanong wala gayong sinabi mo na ikaw si Noah de la Serna? Hindi ako kailanman pumayag na makasal sa babaeng sa kwento ko lang nakilala. I have my own decisions. Kaya't karapatan kong pumili ng babae na nararapat para sa akin. Anya. So tell me, paano mo ako nakilala? Pinagdugtong niyang dalawang kamay tsaka ipinatong ang mga siko sa lamesa. Kasunod ng pagpatong ng baba niya sa kamay niya at seryosong sinalubong ang mga mata ng dalaga. Hindi muna ito sumagot. Nakipagtagisan muna ito ng tingin bago muling buksan ang bibig. Kapatid ko ang gustong ipakasal sa'yo. Diretsahan itong sabi. Tangulang naman ang naging tugon niya. So, ikaw pala ang bunso ng mga Hermosa? You're Savannah? Tama ba ako? Anya't sinimulang simsimin ang tinimplang kape. Oo, tipid naman itong sagot. Lumalamig ng pagkain. Kumain ka na. Anya rito. Parang bata naman itong tumango. Ako na lang maghuhugas ng mga nagamit mo sa pagluluto at nitong pinagkainan natin para hindi naman nakakahiya sa'yo. Presinta ni Savannah nang tuluyan na silang matapos sa pagkain. You're my guest, kaya wag na. Isa pa, may katulong naman ako rito kahit hindi mo na kailangan pang mag-abala. Kaswal lamang nasabi ni Noah nang hindi man lang tinitingnan ng dalaga. Paano? Sisingilin mo na lang ako ng cash? Sa tanong ni Savannah ay otomatikong nagsalubong ang makakapal na kilay ni Noah. Hinihingian ba kita? Hindi, kaso naisip ko lang na wala nang libre sa panahon ngayon. Marry me then. Saad ni Noah na halos ikasamid ng dalaga. Hindi makapaniwala siya nitong tiningnan. Ayos ka lang ba? Yup. Baka gusto mong dagdagan ng kinain mo. Busog na ako. Ewan ko sa'yo. Naiiling na lang na tumayo si Savannah at akma na sanang liligpitin ang pinagkainan nang pigilan siya ng binata. Bakit ayaw mong tanggapin ang alok ko? Seryosong tanong ni Noah. Dahil hindi naman natin mahal ang isa't isa. Sagrado ang kasal at ginagawa lamang yon ng dalawang tao na totoong nagmamahalan. Huwag nating lokohin ng Diyos. Tigilan mo ko sa alok mo dahil hindi mangyayari ang gusto mo. Binawi niyang kamay kay Noah at saka ipinagpatuloy ang naudlot na gawain kanina. Kaso, mukhang ayaw talaga siyang pakilusin ni Noah at ito na ang gumawa ng lahat ng trabaho. Hindi tuloy ni Savannah maintindihan kung anong pag-uugaling meron ng lalaki. Ganun ba ako kagwapo para titigan mo ko ng ganyan? Saad ni Noah na ngayon ay abala na sa paghuhugas. Hindi kita tinititigan, okay? Napapaisip lang naman ako. Depensa agad ni Savannah. Talaga? At ano namang mga iniisip mo tungkol sa akin, ha? Presko niyang tanong. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no, para makapag-assume ka rin? Palatak nito. Lihim naman siyang natawa. At saka, paano mo nasasabi na tinititigan kita gayong nakatalikod ka naman sa akin? Ramdam ko ang mga titig mo sa akin, so stop denying. Sagot niya. Tss,
Asyumerong lalaki, diyan ka na nga. Nagmarcha na itong palayo habang siya'y iiling-iling na tinapos ang hugasin. Makalipas lang ang ilang oras, ay dumating na rin ang anak ni Mang Pedring. Marami itong pinamalengke sa palengke dahil yun naman ang utos ni Noah. Ito na rin ang pinagluto ng binata dahil hindi na maabot ng mga mata niya ang dalaga. Mukhang lumabas ito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Nasaan na bang pasaway na babaeng yun? Konsumidong tanong niya. Naroroon siya sa terrace ng mansyon habang inililibot ang tingin sa malawak na baybayin. Ang nobyo mo ba, iho? Naku baka naroroon sa may parting mabato nitong isla. Nakasalubong ko kasi kanina nang tinanong ko kung saan pupunta, ang sabi maglalakad-lakad lamang daw siya. At magpapahangin na rin. Pinakang dulo na iyon itong isla, kaya't maiging sundan mo na't baka kung ano pang mangyari. Ani Mang Pedring na hindi niya napansing nasa likod niya na pala. Dapat ay iniintindi natin ang mga partner natin, iho. Kapag galit sila ay dapat laylo tayo. Huwag nating sasabayan ang init na mga ulo nila. Dagdag nito, marahil ay iniisip ni Mang Pedring na nag-away sila ng dalaga. Dahil sa ang alam nito ay magkasintahan sila ni Savannah. O sige ho, salamat. Susundan ko po muna. O siya sige, mag-iingat ka ha. Huwag pa iiralin ang init ng ulo. Mahigpit nitong paalala na tinanguan niya na lang. Medyo tirik na ang araw. Wala pang dalang payong si Noah kahit ang katawan niya ay nagsisimula ng mamula. Litaw na litaw kasi ang kulay niya dahil sa pagkakaroon ng dugong Amerikano. Nasaan na ba yung sutil na babaeng yun? Tanong niya habang patuloy pa rin sa pagtahak sa daan patungo sa mabatong parte ng isla. Nagawa niya pa talagang magbilad. Konsumido niyang bulalas ng tuluyang matanaw mula sa hindi kalayuan ang dalagang nakaupo sa malaking bato habang nakatanaw sa tahimik na dagat. Hey! Tawag pansin niya sa dalaga pero mukhang hindi siya nito narinig. Kaya't minabuti niyang tumakbo na nang makalapit na rito. May lahi ka palang bayawak? Sambit niya ng tuluyang makalapit sa dalaga. Kunot noon naman siya nitong tinapunan ng tingin. Pinagsasasabi mo na naman dyan. Tsaka anong bayawak? Palatak nito. Lihim naman siyang napangiti sa biglaang pagkainis nito. Iguana. Painosente niyang sagot. Utot mo. Ang ganda ko masyado para ikumpara mo sa pamilya ng mga butiki. Talaga? Ang akala ko kasi kapamilya ka nila dahil katirikan ng araw nandito ka sa mabato at nagagawa pang magbilad. Sunbathe ang tawag dito. Tss, parang hindi na grade 2. Sunbathe? O sadyang may tililing ka lang? Abat, gusto mong manghiram ng mukha sa aso? As if you can threaten me that way. Panakot bata. O edi wow, ano ba kasing ginagawa mo rito? Cargo kita at kaya kita sinundo dahil baka kung ano pang mangyari sa'yo rito. Talamak pa naman ngayon ang bentahan ng mga lamang loob sa lugar na ito. At alam mo ba kung sinong madalas na punteriyahin ng mga siraulong sindikato na yon? Mga babaeng tulad mo na matigas ang ulo. Pagsasawaan muna nilang katawan ng mga nabibiktima nila bago nila ibigay sa isang baliw na doktor na siyang kukuha ng mga importanteng parte mula dyan sa loob ng katawan mo. Pshh! Panakot bata! Rumolyo lang ang mga mata ni Savannah. Hindi siya mapaniwalaing tao. Isa pa'y private resort ito kaya't papaanong makakapasok ang mga masasamang loob. Okay, sabi mo O siya, maiwan na kita dahil may mga kailangan pa akong gawin. Akma na sana nga alis si Noah nang mabilis na tumayo si Savannah. Oh, akala ko ba hindi ka natatakot? Tikwas ang kilay niyang tanong rito. Hindi nga. Pero kasi mahapdi ng balat ko at saka namumula na rin kaya pabalik na rin ako. Kamot kilay nitong depensa. Pero tiningnan lang niya ang dalaga. Halata namang natakot ito sa pananakot niya. Ayaw lang talagang aminin. Tss! Pinangunahan niya ng paglalakad. Sumunod naman to at halos idikit na ang sarili sa kanya. Linta ka na rin ba ngayon? Baling niya rito. Otomatiko namang nawala ang takot sa mga mata nito at napalitan ng pagkainis. Alam mo, ikaw kanina ka pa. Ang talas masyado niyang dila mo.
Bawal na bang gamitin ang anino mo panangga ng init kasi naiinitan ako ng sobra? Palatak nito at saka namewang pa. Huminturin to kaya't huminturin muna siya. Kanina baliwala ang init ng araw sa'yo. Tapos ngayon gagawin mo akong payong? Mukhang kailangan mo na yatang magpakonsulta sa psychologist. O di naman kaya magpareseta ng gamot sa psychiatrist. Dahil iba na yung mga nangyayari sa'yo. Anya. Nakuyom naman ni Savannah ang kamao. Mariin niya ring naipikit ang mga mata ng tuluyang kumulo ang dugo niya rito. Humugot siya ng hangin bago ibuhos ang buong lakas sa kamao at handa na sana yung padapuin sa ilong nito nang mabilis nitong nasalo ang kamao niya. Nagmistulang kamay ng bata ang kamay niya sa laki ng kamay ni Noah. Bitawan mo ko kung hindi tatadyakan ko yung tuhod mo. Banta niya na ikinangisin na lang ng binata. Hindi mo kaya. Mayabang nitong sabi. Talaga? Pikon niya itong sinipa ang kaso. Ni Isay hindi ito tumatama. Ang galing nitong umilag sa mga sipa at suntok niya. Tama na, baka patulan na kita. Panay iwas pa rin si Noah dahil ayaw siyang tigilan ni Savannah. Gigil na gigil itong makatama sa kanya. Ang kulit! Para mapatigil niya ito'y binuhat niya ito na parang isang sako ng bigas. Makailang beses niya pa itong pinalo sa puwet dahil sa pamamalo din ito sa likod niya. Noah! Ano ba? Ibaba mo nga ako? Galit na utos ni Savannah sa kanya. Ayoko! Pinal niyang sabi. 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Pangaasar niya dito. Noah! Ano ba? Ibaba mo na kasi sabi ako eh. Ang sakit na sa tiyan, okay? Pilit pa rin kumakawala ang dalaga sa kanya kaso dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga binti nito ay hirap na hirap itong makawala. No! Mariin niyang tangge. Naipikit niya na lang ang mga mata nang muli nitong paluin ang likod niya. Isa pang palo mo sa likod ko itatapo na talaga kita sa dagat. Napipiko niyang banta. Seryoso din siya sa sinabi. Mukha namang tinabla nito ng pananakot niya dahil hindi na ito namamalo o gumagalaw habang buhat niya. Good girl. Mahina niyang sabi kasunod ng muli niyang pagpalo sa isang pisngi ng malambot nitong pangupo. Oh, iho, bakit naman buhat mo na parang isang sako ng bigas ang nobya mo? Agad silang sinalubong ni Mang Pedring nang makabalik sa Glass Mansion. Ibinaba naman muna ni Noah ang dalaga. Bago sana akmang sasagutin ang tanong ng matanda nang unahan siya ng dalaga. Hindi niya po ako nobya. Kinidnap niya lang po ako at dinala rito. Sa sinabi niyo ni Savannah ay napamaang ang matanda. Nagpalipat-lipat din naman ang tingin nito sa kanila. Totoo ba yun, iho? Baling ni Mang Pedring kay Noah. Misunderstanding lang pong nangyayari sa amin, Mang Pedring. Konsumidong paliwanag niya sa matanda. Nahilot niya lang bigla ang sentido at mariing na ipikit ang mga mata ng apakan ni Savannah ang paa niya. Wag ho kayong maniwala sa kanya. Kinidnap niya po talaga ako. Giit ni Savannah kapagwan. Tinulungan kita't binigyan ng pabor. Pagdidiin naman ni Noah. Parang biglang na out of place ang matanda. Hindi na nito malaman kung sinong paniniwalaan. Ay nako, mas maiging pag-usapan nyo na lamang yan. Maiwan ko na muna kayo. Paalam nito. Tinanguan naman agad to ni Noah pagkatapos ay seryosong hinarap ang dalaga. Huwag mong ubusin ang pasensya ko Banta niya. Hindi niya na kaya pang pagtimpian ang pagiging taklesan nito. Ito na nga ang tinulungan niya ngunit ito pang may ganang paratangan siya. O edi sorry. Ikaw naman kasi, panay kang patol. Nahihiya itong nagbaba ng tingin at parang bata na pinaglaruan ng mga daliri. Marahas tuloy na napabugan ng hangin si Noah. Mauna ka nang pumasok sa loob. Kumain ka na at lagyan mo na rin ng cream yung balat mo nang hindi magsugat. Aniya kapag kuwan. Takatuloy nitong sinalubong ng tingin ng mga mata niya. Bakit? Saan ka ba pupunta? Bigla ay nagkaroon si Savannah ng concern sa binata. Nakonsensya din siya sa mga ginawa. Tama naman kasi to. Sadyang naubos lang nito ang pasensya niya kanina. Kaya't kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya. Ipapacheck ang makina ng bangka. Tipid na lang na sabi ni Noah. Bakit? Taka namang tanong sa kanya ng dalaga.
Ibabalik na kita sa inyo. Anyang ikinabilog ng mga mata ni Savannah. What? Gusto mo na umuwi, hindi ba? Oo, pero wag na muna ngayon. Mahina nitong tugon. Hindi naman agad siyang nagsalita. Matama niya lang itong pinagmasdan. Ayoko pang umuwi sa amin. Dagdag nito. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng dalaga ngunit minabuti niyang wag na munang sumabat. Ayokong umuwi sa amin dahil sisisihin lang ako ni Papa kung bakit hindi natuloy ang kasal ninyo ni ate. Naniniwala kasi siyang akong tumulong kay ate na lumayo at sumama kay Kuya Leandro. Pagpapatuloy nito. You helped her. Tama ako, hindi ba? Tanong niya. Tumango naman ito. Iyon naman kasi talagang tama eh. Anito. Anong rason mo sa pagtulong sa kapatid mo? Seryoso niyang tanong. Gusto niyang malaman kung bakit nito piniling makialam sa matagal nang napagkasunduan ng dalawang pamilya. Dinadala niya ang anak nila ni Kuya Leandro. Magiging selfish akong kapatid kung hahayaan ko lang siyang makulong sa isang pagsasama na wala namang pagmamahal. Sagot nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nabasag lamang yon nang tawagin na sila ni Estela. Sir Noah, handa na ho ang pagkain. Anito. Pumasok na tayo. Ani Noah. Ramdam niya ang pagkaigtad ng dalaga nang hawakan niya ito sa kamay at sabay silang pumasok sa malaking bahay. Kapwa silang nakaramdam ng kuryente nang magdaop ang kanilang mga kamay. Hindi na Savannah maintindihan ng sarili. Kakaiba kasi ang damdaming bumalot sa kanya. Ni hindi niya maalis ang tingin sa mga kamay nila na hanggang ngayon ay magkadugtong. Hi ma'am, ang ganda niyo po. Para po kayong artista. Manghangpuri ni Estela kay Savannah nang tuluyan nilang narating ang dining. Nahihiya namang sinabit ni Savannah ang buhok sa tenga matapos bawiin ang kamay kay Noah. Salamat, ikaw din, ang ganda mo. Puri niya rin dito. Totoong nagagandahan siya sa babae. Maliit nga lang ito. Hanggang dibdib niya lang kung ipapantay sa kanya. Naku naman si ma'am, palabiro. Namula pa ang magkabilaan nitong pisngi sa ginawa niyang pagpuri. Napangiti tuloy siya dahil sa cute na reaksyon nito. Hinampas din kasi nito ang kamay sa hangin. Maganda ka namang talaga. Punggok nga lang. Saad naman ni Noah na mas lalo lang nagpapula sa pisngi ni Estela. Naku si sir, palabiro din. Kinikilig nitong sabi. Siniko naman ni Savannah ang katabi. Para saan yung puri mo kung lalagyan mo pa ng pamimintas? Pinandilatan niya ito kaso tinaasan lang siya nito ng isang kilay. Tss, gutom na ako, kumain na tayo. Pinaghila siya ni Noah ng bangko at parang bata na basta na lang doon pinaupo. Hindi tuloy ni Savannah maiwasang hindi ito irapan dahil mukhang pilit ang pagiging gentleman nito pagdating sa kanya. Bigla na lang tuloy nilipad ng hangin ang damdaming kanina lang ay bumalot sa buong sistema niya. Sige, irap pa. Wag mo lang akong sisisihin kapag nahanginan niya mga mata mo ha. Anito. Pero inirapan niya lang itong muli. Ang kaso, ngumiti naman ito. Naiiwas niya na lang ang mga mata dahil hindi niya matagalang pagmasdan ang gwapo nitong mukha. Hindi niya itatangging mas lalo itong gumagwapo kapag nakangiti. Ang gwapo ni Sir Mama no? Bulong ni Estela sa kanya na hindi niya namalayang nasa tabi niya na pala at naglalagay ng tubig sa baso niya. Hindi kaya? Mariin niyang pagtanggi. Gumiti lang naman si Estela pagkatapos ay sinalinan na rin ito ng tubig ang baso ni Noah. Enjoy your lunch, Sir Ma'am. Ani Estela matapos sila nitong pagsilbihan. Kumindat pang dalaga kay Savannah bago nito ipagpaalam ang sarili. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Sabayan mo na muna kaming kumain. Pigil naman agad dito ni Savannah. Naku, hindi na ma'am. Tapos na rin naman ako tsaka may mga kailangan pa kaming tapusin ni Itay sa likod eh. Kaya salamat na lang po ah. Malambing nitong sabi tsaka nagpatuloy na sa pag-alis. May asawa na ba siya? Tanong ni Savannah kay Noah na ngayon ay kasalukuyan ng kumakain. Tamad naman siyang sinulipan ng lalaki bago sumagot.
Bakit hindi mo tinanong sa kanya kanina? Pagsusungit nito. Ang sungit naman. Siyempre nahihiya pa ako, kaya sa'yo ko pa tinanong. Tsaka alam mo, maganda talaga siya eh. Hindi mo ba siya tipo? Wala akong hilig sa mga babaeng maliliit. Ganon? So ano palang tipo mo? Ask yourself. Tamad nitong sabi. Lumaki tuloy ang butas ng ilong niya. Alam mo, ayaw talaga sana kitang kausapin eh. Kasi ang sagwa mong sumagot. Kaso, mamamanis naman ang laway ko dito kapag hindi ko binukabukay itong bibig ko. Kaya ang siste, nagtsatsaga na lang akong kausapin ka. Simba ko lang mukha niya ang ani rito. Kaso yuwa epek kay Noah. Patuloy lang ito sa pagkain na parang walang kasama. Okay, fine. Kung ayaw mong kausapin ka, edi wag. Mamagasa na yung gums mo. Palatak niya rito ang kaso. Tinikwasan lang siya ng isang kilay ni Noah. Kakain ka ba o magsasalita ka na lang? Kasi kung hindi, ibibigay ko na yan sa aso. Masungit na sambit ni Noah ng buling-balingan ang nagdudumaldal na namang dalaga. Mukhang nagkamali pa yata siya sa desisyong isinama ito sa biglaan niyang paglayo. Kakain na nga hindi ba? Kita mo sumusubo na. Ani Savannah habang iminemuestra ang pagsubo sa pagkain. Busog pa sana siya kaso baka totohanan nitong banta kaya't kumain na lang din siya. Medyo naparami pang ang kain niya dahil literal na masasarap ang mga nakahandang pagkain. Ako na lang maghuhugas. Presinta ni Savannah matapos silang kumain. Bahala ka. Saad na lamang ni Noah. Uminom muna ito ng tubig bago siya iwan sa hapag. Ang bipolar naman ng lalaking yun. Nasabi na lang ni Savannah nang tuluyang nawala sa paningin ng binata. Nag-e-expect pa naman siyang pipigilan nito tulad ng ginawa nito kaninang umaga. Ang kaso hindi nangyari. Kaya't minabuti niya na lamang na gawin ang mga dapat gawin. Nilinisan niyang kusina matapos niyang hugasan ang pinagkainan nila ni Noah. Ma'am, sumunod raw po kayo sa labas, sabi ni Sir Noah. Pagkuha ni Estelle sa atensyon ni Savannah na abala sa pagpupunas ng lamesa. Ha? Bakit daw? Taka namang naibaling ni Savannah ang atensyon sa dalaga. Wala pong sinabi basta't sumunod na lang daw po kayo. Sagot nito. Bakit na naman kaya? Taka niyang tanong. Pagkibit lang ng balikat ang nakuha niya mula kay Estela. O sige, susunod na lang ako. Tatapusin ko lang to Ay, ako na po dyan ma'am. Ayaw na ayaw kasi ni Sir na pinaghihintay siya. Baka ako pang mapagalitan kapag hindi pa po kayo sumunod agad. Tarantang pigil nito sa kanya. Inagaw pa nito ang pamunas at ito na ang gumawa ng ginagawa niya kanina. Gusto niya pa sanang umangal kaso baka kagalitan nga ito. Kaya't kahit na ayaw niya pa sanang sumunod sa labas, ay ginawa niya na lang. San ba tayo pupunta? Nakapamewang niyang tanong kay Noah na nakasandal sa pinto ng magara nitong sasakyan. Tiningnan muna siya nito mula ulo hanggang paa bago nito buksan ang bibig. Hindi mo naman siguro gustong hiramin nilang palagi ang mga damit ko, hindi ba? Anito. Saka lang niya naalalang wala nga pala siyang dala na kahit na ano. Tanging ang shoulder bag niya lang na may lamang wallet, cellphone at ilang pampaganda na pinahiram pa sa kanya ni Abby bago sila magpunta ng bar. Sagot mo ba ang pambili ng mga damit ko? 200 na lang kasi ang cash ko sa wallet Wala na ring laman ng card ko dahil binigay ko na kay ate. Nahihiya niyang sabi. Pero imbis na sagutin siya ay pumihit na ito at tsaka binuksan ang pinto ng sasakyan. Napapasimangot na lamang siyang sumunod dahil hindi man lang to nag-abalang pagbuksan siya ng pinto. Noah! Pagguhan ni Savannah sa atensyon ng binata. Hindi kasi talaga siya sanay na manahimik. Parang nasasuffocate siya kapag hindi nagsasalita. Hindi man siya tinapunan ng tingin ng binata, ay natuwa pa rin siya dahil sumagot ito. Ano bang rason at isinama mo ko rito? No choice. Tsaka dumaan lang naman talaga ako sa club kung saan ka nagpakalasing. Nagkataon lang na nangailangan ka ng tulong. Ayoko na sanang makailam kaso walang nakakapansin na minamanya ka na. Isa pa, may mga kapatid akong babae. Kaya't hindi ko maaatim na makakakita ng babaeng binabastos. Mahabang paliwanag ni Noah na nagpangiti naman kay Savannah. Tungkol nga pala doon. Salamat
Sinserong ani ni Savannah. You're welcome. Anito. Mas lalo siyang natuwa nang makitang muli ang mga ngiti nito sa labi. Naging magaan na ang pag-uusap nila. Maayos na siyang sinasagot ni Noah. Hindi na to namimiloso po pero nagsusungit pa rin naman kung minsan. Sa sobrang haba ng mga nagiging usapan nila, ay hindi na nila namamalayang narating na pala nila ang isang tindahan ng mga damit sa bayan. Mas mahal yung mga damit dito compared sa Manila, no? Komento ni Savannah habang tinitingnan ang mga presyo ng mga damit na nakasabit sa pinasukan nilang stall. Nasa probinsya na tayo, kaya natural lang na maglalagay sila ng patong sa mga paninda nila. Mahinahon lang na paliwanag sa kanya ng binata. Alam ko naman yon. Nahihiya lang ako sa'yo kasi ikaw ang magbabayad. Kimi niyang sabi. Tiningnan naman siya ni Noah nang may pagtataka sa mukha. Pero hindi naman problema ang pera sa akin. Anito. Lihim naman siyang napasimangot. Parang bigla siyang sinampal ng kahirapan ngayong wala siyang hawak ni piso. Kunin mo ang kahit na anong magustuhan mo. Huwag mong problemahin ng pambayad dahil ako nang bahala ron. Ani pa nito. Pilit ang ngiting umukit sa labi niya kasunod ng marahan niyang pagtango. Hindi naman siya abusadong tao kaya't kahit pa sinabi nitong ito ang magbabayad, ay konti lang ang kinuha niyang damit. 3 pares lang ng damit at shorts na hanggang tuhod niya. Sinamahan niya na rin ng underwear. Bakit yan lang? Kunot noong tanong sa kanya ni Noah nang mapansin ang hawak niyang supot. Bakit? Kailangan ba marami? Balik tanong niya naman dito at sumimangot naman ito sa kanya. Pagkatapos ay walang pasabing basta na lang tumalikod at kinuha ang kung anumang matipuhang damit sa mga nakasabit. Uy! Teka naman! Ang dami-dami na niyan! Awat niya kay Noah nang sundan nito. Medium ka lang naman, di ba? Tanong nito pero hindi naman hinintay ang sagot dahil imbis na magpaawat, ay patuloy pa rin to sa pagkuha ng mga nadadaanan. Mapasando, t-shirt, dress, short shorts, leggings at kung ano-ano pang pambabaeng kasuotan. Kulang na nga lang ay pati ang shop ay bilhin na rin ito. Pwede na akong magtayo ng tindahan ng mga damit sa dami niyang mga pinagkukuha mo. Hingal niyang sabi nang makasunod kay Noah na ngayon ay nasa counter na. You deserve more than this. Nagsisimula pa lang ako. Anitong nagpaumid sa kanya. Bigla-bigla ring tumibok ng malakas ang dibdib niya. Wala sa sarili niya tuloy na dinama ang kumakabog na dibdib. Mas lalo pang nagwala ang kanyang puso. Nang sa paglingon sa kanya ni Noah ay isang matamis na ngiti ang biglang bumungad sa kanya. Sobrang gwapo naman niya. Parang isang hunk Hollywood actor ang datingan. Ang swerte ng babae. Sana lahat ng lalaki ganyan. Yung asawa ko kasi Mars. Diyos mio po kahit panty hindi ako magawang bilhan. Saad ng isang babae sa hindi kalayuan. Naibaling naman ni Savannah ang tingin dito para kumpirmahin kung sila ba ang tinutukoy ng babae. At nang tuluyang makumpirma na sila nga ang sinasabi nito sa kasama, ay nahihiya siyang ngumiti sa naiinggit na babae. Mukhang narinig ka yata. Bulong dito ng babaeng kasama na mukhang kumare nito. Alangan tuloy nitong naibaling ang tingin sa kanya at nahihiyang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, miss. Anito. Nakangiti naman siyang tumango bago ibalik ang atensyon kay Noah na ngayon ay nagbabayad na sa mga pinagkukuha nito. Nakamot niya na lang ang ulo nang iabot na ng cashier mahabang papel kay Noah. Pagkatapos ay nangingiting ibinaling ang tingin sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata nito na ang swerte niya dahil merong isang Noah de la Serna sa buhay niya. Miss, hindi kami wala kaming relasyon. Paliwanag niya rito. Umiiling pa ang ulo niya habang itinuturo ang sarili at si Noah sa harapan ng cashier. Hindi pa. Ani Noah. Sinadya pa nitong diinan ng pagkakasabi ng pa na para bang ipinapaintindi sa kanya na ngayon ay wala pa silang relasyon. Pero pagdating ng araw ay magkakaroon. Ayun naman pala Ma'am Ganday. Kayo naman masyadong defensive. Napaghahalatan kayo Ngingiting-ngiting saad ng cashier. Excuse me? Taas ang isang kilay niyang ani rito.
Parang may iba pa itong pinakakahulugan. Otomatiko tuloy na naglaho ang malisyosa nitong ngiti at napalitan ng hiya. Tara na. Naibaling niya agad ang tingin sa kamay niya na ngayon ay hawak na ni Noah. Tila biglang umatras ang dila niya dahil hindi niya ito magawang sawayin. Pati ang utak niya ayaw nang gumana. Tanging ang pintig lang ng puso niyang naririnig niya sa mga sandaling tangay siya ng binata. Nagugutom ka ba? Tanong nito sa kanya nang makalabas na sila ng shop na iyon. Wala sa sarili siyang umiling nang hawiin nito ang buhok niya at isinabit ang ilang hibla sa kanyang tenga. Ang cute mo. Sinsero nitong sabi nang titigan siya. Otomatiko tuloy na nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Lalo na kapag pinamumulahan. Dagdag nito. Naibaba niya tuloy ang tingin niya at nahihiya siya rito. Bigla na lamang siyang napaigtad nang maramdaman ang malambot nitong labi na dumampi sa kanyang pisngi. Noah! Mabilis niyang nailayo ang sarili ng matauhan. Nasabi ko na ba sa'yo na hindi ang ate mo ang gusto ko kung hindi ikaw? Matamis ang ngiti nitong sabi kapag kuwan. Hindi naman niya alam ang sasabihin. Ayaw ring bumukas ng bibig niya. Nakita na kita noon sa isang mall kung saan akong nagmamay-ari. Kasama mo ang iyong inatang nakatatandang kapatid mo. Giliw na giliw ako habang palihim kang pinagmamasan mula sa malayo na halos mamilog ang mga mata sa presyo ng mga branded clothes na pasimple mong sinisipat. Samantalang ang ate mo, walang pakialam na kinukuha mga damit na natitipuhan. Ikaw pa lang ang kauna-unahang babae na nagawang kunin ang atensyon ko na walang kahirap-hirap. Hanggang sa isang araw, sinabi sa akin ni Papa na kailangan kong pakasalan si Ivory Hermosa. I know that she's your sister. Kaya nasabik ako noong mag-set up ng lunch si Papa sa isang restaurant dahil inaasahan kong makikita kita ron. But it didn't happen dahil sa pagtakas ng ate mo. Pabor yun sa akin dahil hindi naman talaga siyang gusto ko. It was you all along. Sinabi ko na rin kay Papa na kung ikakasal man ako, dapat sa bunso ng mga Hermosa at hindi sa panganay. Dad agreed kaya't dinala kita rito. Mahaba nitong salaysay. Hindi niya tuloy malaman ang sasabihin. Tulala lamang siya habang nakatitig sa asul nitong mga mata. Ano bang dapat kong i-react? Muntangan niyang tanong. Nakagat niya na lang biglang ibabang labi nang giliw na giliw itong tumawa sa naging reaksyon niya. Umuwi na tayo. Muli siya nitong hinawakan sa kamay. Hinayaan niya lang naman itong tangayin siya hanggang sa makasakay na sila ng sasakyan. Pero bakit ang sungit mo sa akin nung unang araw ko rito sa isla? Isang umagay tanong ni Savannah kay Noah na prenteng nakaupo sa isa sa mga upuang naroroon sa malawak na hardin ng mansyon habang sumisimsim ng kape sa tasa nitong hawak. Dahil ganun naman talaga ako. Masungit sa mga tatanga-tanga. Inosenteng sagot ni Noah. Ganon? Kung basti rin kaya kita ngayon din mismo. Panakot ni Savannah. Pinamewangan at pinandilatan niya pa ito kaya't niwi nitong nakamot ang makapal na kilay. Ni hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Animoy tuta na takot sa nanay niya. Gusto niyang matawa pero pinipigilan niya. Mababaliwala kasi ang pagsusungit niya kapag ngumiti o tumawa siya rito. Halos isang buwan ang nakakalipas nang umamin sa kanya si Noah. At sinabi nitong niligawan siya kaya't ngayon ay under na sa kanya. Nagbibiro lang naman po ako. Sorry na po agad. Sinsero nitong paghingi ng dispensa sa nasabi. Hindi niya natuloy napigilan ang paghagalpak ng tawa. Para kang bata na pinagagalitan ng nanay. Mukha kang Shih Tzu. Napahawak pa siya sa tiyan sa kakatawa. Ganun ah. Ibinaba nitong iniinom ang kape bago tumayo. Naging alerto naman si Savannah. Dahil kapag naaasar niya ito ng ganito ay kinikiliti siya nito ng malala. Hanggang sa halos maihin na siya sa salawal. Pag nahuli kita, tayo na! Sigaw sa kanya ni Noah nang simulan niyang tumakbo palayo rito. Kung mahabol mo ko! Sigaw niya rito pabalik. Namilog na lang ang mga mata niya nang mabilis siyang nahabol ni Noah. At halos ayaw na siyang pakawalan.
matapos siyang yakapin mula sa likod. Huli ka! Malambing ang tono ng boses nitong sabi. Ramdam na ramdam ng batok niya ang mainit nitong hininga. Iniharap din siya nito at masuyong hinaplos ang isa niyang pisngi. Kapwang kumakabog ng malakas ang kanilang mga puso. Aaminin ni Savannah na nahulog na siya kay Noah. Sino ba naman kasing hindi mai-inlove dito gayong para siya nitong prinsesa kung itrato. Araw-araw siyang binibigyan ng paborito niyang bulaklak. Nakahanda na rin ang agahan niya sa tuwing gigising siya sa umaga. Hindi nito hinahayaang pagurin niyang sarili. Para na nga siyang baldado dahil hindi naman siya pinapakilos ni Noah. Dahil ang rason ay kaya naman ito. Ipinapasyal din siya ni Noah sa mga magagandang lugar na merong magagandang tanawin. Walang oras na nasasayang habang magkasama silang dalawa sa isla. Mahal kita, Savannah. At wala na akong iba pang gugustuhin kung hindi ikaw. Gusto kong tawagin kang mama ng mga magiging anak ko. I want to spend the rest of my life with you. Sa'yo ko lang gustong mapagod at magpahinga. Be my wife, Savannah Hermosa. Kasunod ng pagtatapat ni Noah ay ang pagkuha niya ng singsing at ang pagluhod sa harap ng babaeng una at huling iibigin. Nakagat naman ng dalagang ibabang labi. Hindi niya magawang pigilan ng emosyon. Hindi niya kasi talaga inaasahan ng bigla ang proposal sa kanya ni Noah. Niwala man lang kasi itong paabiso. Walang sign na luluhod dito sa kanya ngayon. Bagaman hindi masabing magarbo dahil walang kahit na anong palamuti ay sobrang espesyal naman dahil kapwang isinisigaw ng kanilang mga puso ang pangalan ng isa't isa. Mahigit 1 buwan pa lamang silang naroroon ngunit marami na silang nabuong masasayang alaala sa piling ng isa't isa. Mahal din kita, Noah. Kaya't oo, gusto kong maging asawa at ina ng mga magiging anak natin. I also want to spend the rest of my life na kasama ka. Nangingilid ang luha niyang sabi. Tuluyang umukit ang galak ng ngiti sa labi ni Noah. Dahan-dahan niyang ipinasok sa daliri niya ang silver na singsing na may malaking diamante sa gitna. Masuyo din itong pinadampi ang labi sa likod ng kanyang kamay bago ito tumayo. At gamit ang labi nito ay tuluyang napalis ang ilang butil ng luha na bumasa sa kanyang pisngi. I love you, chorus nilang sabi. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti bago nila pagtagpuin ang kanilang mga labi. Saksi ang tahimik na karagatan sa wagas nilang pagmamahalan. Hinayaan ni Savannah na dalhin siya ni Noah sa sarili nitong silid nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Siyang ginawa nitong almusal ng umagang yon matapos ang matagumpay na proposal. Tila musika sa tenga ni Noah ang bawat ungol ng babaeng minamahal. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa pagwasak ng perlas na matagal nitong iningatan. Aaminin niyang hindi itong una niyang karanasan sa babae dahil lumaki siya sa Amerika. Ngunit ito ang pinakang espesyal dahil sa babaeng lubos niyang minamahal. Paulit-ulit niyang ginawa ng may pagmamahal upang masigurong may mabubuo sila ni Savannah sa unang pagtatagpo ng nagiinit nilang katawan. Mahigit 1 linggo pa silang nagstay sa isla bago nila napagdesisyon ng bumalik na ng Maynila. Bukod kasi sa pagsasaayos nila ng kasal na agad sinang ayunan ng kanilang mga magulang, ay may mga negosyo din silang kailangang pamahalaan. Minabuti na ring iwan ni Savannah ang pagtuturo matapos malamang nagbunga na ang ginawa nila ni Noah sa isla. Congrats sis! Finally, mami ka na rin! Masayang niyakap ni Ivory si Savannah nang tuluyan niyang isilang ang anak nila ng asawang si Noah. Oo, asawa dahil 1 buwan lang matapos nilang aminin ng namamagitan sa kanila, ay minadali agad ang pag-iisa nila ng dibdib ng kani-kanilang mga magulang. Mas excited pa ang mga ito kesa sa kanila. Bumalik na rin si Ivory dahil yun ang nais ng kanilang ama. Tuluyan ng agad namang gumanti ng yakap si Savannah sa nakatatandang kapatid. Namimiss niya na ito ng sobra. Ngayon pa lang kasi sila naging malapit sa isa't isa. Inamin kasi sa kanya ng ate niya na meron itong inggit sa kanya dahil siya'y successful na sa buhay, habang ito ay walang kahit na anong napatunayan sa buhay. Panay waldas lang sa perang hindi naman pinaghihirapan. Naiintindihan niya naman ng kapatid pero pinaintindi niya rito na hindi ito dapat mainggit sa kanya dahil meron silang kanya-kanyang kapalaran. Nataon lang na naunang umayon sa kanyang kapalaran.
Pwede bang mahiram muna ang asawa ko? Singit ni Noah. Agad namang napangiti si Savannah nang makitang isang pumpon ng rosas na dala nito. Oh, sorry. Maiwan ko na muna kayo Bye-bye baby ni tita. Humalik lang muna si Ivory sa natutulog na pamangkin bago lumabas sa isa sa mga private room ng ospital. Si Noah pa talagang pumili ng kwarto para sa asawa nang maging komportable ito at ang anak nila. Hi! Malambing na bati ni Savannah sa asawa. Napangiti naman si Noah bago gumanti ng bati sa pinakamagandang babae sa mga mata nito. Iniabot muna nito ang bulaklak sa kanya bago siya hagkan sa noo at sa labi. Inayos din muna nito ang mga masusustansyang pagkain na aayon sa mga kapapanganak pa lamang. Ito pa mismo ang nagluto ng mga iyon para sa kanya bago buhatin ang gwapong-gwapo nilang anak na pinangalanan nilang Zane Elijana. Ang ibig sabihin ay biyaya mula sa Diyos. Walang pagsindak ang galak na nararamdaman ni Noah habang buhat ang unang biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. Naging emosyonal pa siya nang madampian sa unang pagkakataon ng maliit na pisngi ng kanilang anak. Halos ayaw niya na itong bitawan. Kung hindi pa nga umiyak dahil gutom na hindi pa ibabalik sa asawa. Ilang minuto pa'y pumasok na rin ang mga magulang nila pati na si Abby na, tulad nila, ay sabikting mabuhat ang maliit na anghel. Ang 4 na sulok ng silid ay napuno ng asaran at tawanan. Lumipas pa ang 3 taon at muling biniyayaan ng isa pang anak sila Savannah at Noah. Babae naman ang pangalawa nilang anak na pinangalanan naman nilang Gwyneth Rose. Hindi na nila sinubukan pang dagdagan ng kanilang anak dahil naging peligro sa buhay ni Savannah ang pagsisilang sa pangalawa nilang anak ng asawa. Kaunti man kung maituturing ngunit punong-puno naman sila ng pagmamahal sa isa't isa. Hindi nila hinayaang lumaki ng bastos ang kanilang mga anak. Tinuruan nila ito ng magandang asal. Kaya't ngayon ay proud nilang pinagmamasdan sila Zane at Gwyneth na kapwa ng may degree at sinisimulan ng tahakin ng mga propesyong pinili. Wakas!